lahat upang matulungan. Takot kapatid na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang titri sa kahit na anong problema. Tandang harapin, mapanganib ba ng isa na walang takot na itatama ang mga mali sistema. Tulamang ganaan sa tiyan at ang bansa, akusado manluloko, dorogista at patak. Mga patit sa lipunan, titri ang aatak. Tutok sa mga reklamo na sa back to back. Mga babae na inaapi, sila'y inyong karamay. Justisya para sa lahat ibibigay. Polo-polo at mahilig sa lagay. Huli kayo sa titri, sabay-sabay. Mga tao di parehas, sa pagsaklo ay sarehas. Sa Tulfo Brothers, di kayo makakatakas. Ikaw ay totoo, ikaw ay sigurado. Balita ang kapubliko, ora mismo. T3, Tulfo Brothers, masasamang loob, hindi makakaligtas. T3, Tulfo Brothers, aksyon ka agad, bang problema'y malutas. T3, Tulfo Brothers, pigilan ng mga krimen sa lipunan. T3, Tulfo Brothers, ang puso sa lahat upang matulungan. Ang balitaan at serbisyo publiko walang pinipiling oras. Narito na mga problemang di palalampasin ng T3 Enforce ngayong Huwebes ng tanghali. Isang 34 anyos na lalaki na buwibili lang sa isang tindahan, bigla mo nang binaril sa dibdib, patay. Ang dahilan, pamaslang, pagiging magkaribal umano sa nililigawan. Ang masaklap pa, mga opisyal at tanod ng barangay hindi man lang daw rumisponde sa insidente. Magsasaka nakarating ngayon sa Orthopedic Hospital matapos pagpapuloy ng tubo ng mga empleyado ng Antipolo City Hall. Pilit na kinakaladkad ng mga berdugo ng munisipyo si mamang magsasaka dahil sa isang maling sumbong. Nang ayaw sumama ng biktima, dito na pinaghataw ng tubo ang kanyang binti. Mr. Loyola, ilang beses ang pabalik-balik sa iyong opisina pero hindi ka nagpapakita. Dapat sagutin niyo ito kung sinong gumawa niya, yung tatlong mismong OPSS na yan. Public safety pa naman. Saan ang safety ng aking asawa? Hindi niya ako ng investigasyon, hindi niya ako binibigyan. Hindi niya ako na-report, hindi ako binibigyan. Pinagtatawanan niyo pa ako dyan. Tulungan niyo ako. Kapag pagod na ako, hindi ko na kaya kung anong gagawin ko. Ang reklamo action natin mamaya live. At mga babae na naanakan ng mga Hapon sa bansa, ginawa raw gatasan ng isang bogus na non-government organization sa Maynila. Child support na dapat tinatanggap at nakokolekta ng NGO sa halip na ibigay sa mga biktima sa bulsa ng grupo raw na pupunta. Ang kalokohan niyang ilalantad ng Bitag T3. Ang mas pinalakas na puwersa ng T3, aaksyon na. Okay, kasama natin Tolben Tolerin si Ma'am Ditas Elesion ng Antipolo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi po sa inyong tatlong magkakapatid. Dito So po si Mr. ay nasa Orthopedic Hospital Opo, ngayon po? narito po yung kanyang... Okay. Bali-baliho yung Opo. kanyang kaliwang binti. Opo, at saka Bakit po ho? sa katawan. Kasi po, ang ginawa po ng tatlong OPS, pinagbubugbog patapos ho ay hinila, kinaladkad. Pagkatapos ng pagkaladkad ho sa kanya, pinagbabatukan daw po din sa likod hanggang sa katawan. Tubo ho, tubo. May tubo daw at may batuta, sabi ng asawa Okay, ko. bakit ho nila ginawa yun? Kasi po yung po aking husband, at that time na po ng 10 o'clock in the evening, Opo. nagmay basurahan po dun sa dun po sa harapan. So sabi po ng husband ko, huwag kayong magkakalat, ilagay lang sa isang tabi yung basura. So ang ginawa po ng mga nandoon, pinawagwag po yung yung pong basura. Lalo so, na-insulto? Na-insulto, nagalit po siya. So nagwala po siya in the time na yon. Ngayon po nung nagwala, may tumawag po daw na sa OPS at ni-response din sila. Okay. Pagkatapos po ay siya, sinaktan siya, pilay-pilay na daw po siya noong time Okay, na matanong ko lang ho, kasi nung dumating ho yung mga taga-Public Safety and Order, OPS ba? Opo. Okay. Siya ho ba'y nagwawala pa rin o hindi na, mahinaw na? Hindi ko po alam, basta ang sabi po ay sinakay siya sa mobile, yung pong service nila. Then dinila sila sa office po ng OPSS sa Emerald Quezon, sa Antipolo. Tapos doon siya sinaktan? Tapos sinasaktan na po siya. Pero doon pa lamang Doon pa lang, sinaktan na po kalagkad siya. sa kanya, sinaktan na. Opo. Tapos pagdating sa opisina, yun pa rin Opo. ho. Tapos nag-call Sige daw. ho, sige ho, Opo. kausapin natin. Si Mr. Ted Loyola, inireklamong hepe Opo. ng Security Intelligence and Investigation Division. Magandang hapon po, Mr. Loyola. Magandang hapon po, Sir Rafi. Ted Loyola po ng OPSS po. Yes, sir. Sir, andito ngayon sa aming studio, itong si Ma'am. Alam niyo na po siguro kung ba't kami napatawag. Opo. Bakit naman ho sinaktan ng mga tao ninyo yung kanyang mister?
sir? Actually po, nagulat po kami sa paratang po ni Ms. Garcia. Opo. Ang totoo pong pangyayari, ako po yung division chief na sinamahan ko yung mga tao ko. Dahil sa isang sundo ng tricycle na meron daw nagwawala doon sa may Eman Quezon, sa may World City College. Okay. So, ang ginawa ko, siyempre, akong hepe, Yes, sir. sinamahan ko yung mga tao, kaya naka-tricycle po kami noon, nag-bag down yung aming multicab. Medyo luma na, so may tricycle na tumigil, sinundo kami. Pagdating doon, medyo nagwawala pa rin si Mr. Election po yun Antonio Election. Kasi gawan niya yung mga tricycle drivers sa isang gwardiya na si Lanuta, SG Lanuta. Okay. Ng WCD. So, ang ginawa namin, hindi kami pwede yung magtagal to. Sabi namin sa kay Mr. Election, wag ho kayong magtapon ng mga basura. Okay. Nagkalat na po kasi Sir Rafi mga basura sa gitna ng kalsada. Okay. Sino man yung kagagawan po ng pagkalat ng basura, sir? Siya po ang nagtapon po nun dahil tanaw po sa aming station, only about 100 meters away, natatanaw namin kuluhan po sa aming Sir, station. sir, excuse sir, kasi ang sinasabi po ni Mrs., meron daw hong ibang tao ang gumawa ng pagkakalat, tapos sinasaway niya. Nung ay magpasaway, doon ako nagwala si Mister. Yun po ang kwento ni ma'am. Hindi po. Pagdating po namin doon, kalat-kalat na po, at abutan namin yung matanda, kasi gawa na niya yung mga tricycle drivers. Sabi ng tricycle driver, nagtatapon po niyan yung matanda. So we pacify them, pati yung mga tricycle. Sabi ko, huwag po kayong magulo, kayo makialam. Narito na kami. So ang ginawa ko, so I decided na, sumama na kayo sa amin, baka mapaano kayo rito. Nagdupasay siya. So ay sabi ko sa mga tao ko, buhatin yung maayos yung election, tumago ko sa tricycle ulit. So, Okay. sinasakay namin siya. Sir, sorry sir, kunti lang yung oras natin. Sige po, Sir Rafi. Saan po galing yung kanyang pagkabali ng kanyang binti? Hindi ko po alam, sir. Kasi pagdating namin dito sa OPSS through tricycle, sumigaw na siya, bali ang tuhod ko. Okay. So basta nakita ko siya sa tricycle, kinakarga namin. Kaya nga sir, paano nabali ang tuhod niya, sir? Hindi ko po alam, Mr. Rafi. Basta Opo. di Kasi ang sinasabi ho niya, pinagpapaluda po ng batuta at saka ng bakal yung kanyang mister, yung binti. Tapo. Siguro, sir, sorry sir, it makes Yes, sir. sense. Para sa akin po sir, medyo it makes sense. Kasi siguro dahil ayaw niya magpakaladkad, nagwawala siya, pinagpapaluda yung binti niya para mahinaho na, makaupo na lang. Hindi po. Kasi meron po ako nag-gather na informasyon din sa rescue kay Mr. Hison, which is a raw info na may dati na pong disgrasya po si Mr. Loyola? Mr. Mr. Loyola sa Ben Tulfo. Parang pinapalabas mo self-inflicted tong ginawa ng biktima. Pero hindi mo nakalimutan mo na ata na binitbit ninyo. Ngayon, hindi mo nakita sa umpisa, sabi mo kalat na ang basura. Sinasabi ng biktima, may nagtapon, yung basura, tinagtatapon, kaya siya nagalit. Ngayon, naabutan mo, eto'y sa gitna na. Inaakusahan mo ba na siya, kanina kasi sinabi mo, siya ang nagtatapon ng basura. Hindi mo naman pala nakita. Kumukontra yung sinasabi mo. Hindi po. Nagdating namin doon, may hawak siyang basura. So, assume na siya po nagtapon ng basura. So, ina-assume mo, don't work on assumption. Mali yung iyong pananaw. Kasi pinagbabasehan mo yung akala, hinala. Delikado ka. Sumakinig ka. Hindi mo pala nakita. Nag-akala, naghinala ka, nagkuro-kuro, nagkurabansay ka. Mali yung ginawa mo. Ngayon, makinig ka. Dahil ang mga tao mo nagbit-bit dyan, na ngayon, kung ano man ang sinapit niya, batuta at tubo, sinong papalo niyan? Alangan ba naman ikaw? Hindi ba mga tao mo? Sagot. Hindi po, sir. Hindi mo sagot. Kasi kanina, nabitag ka na doon sa sinasabi mo na hindi mo pala nakita. Hindi naman po. Alam mo, Mr. Loyola, sir, si Erwin Yes, sir. Tulfo ito, ano po. Boss, Opo, sir. alam mo, wala pa ako nakita sa mundong ibabaw na ito na yung tao sasaktan niya sarili niya, babaliin niya ang tuhod niya para naman may ituturo siyang iba. Wala naman ho. May alam na ho ba kayong gano'n na babaliin ng tao yung tuhod niya, talagang kailangan niya baliin para may maituro siya iba. Wala naman ho yatang tamang tao na sa tamang kaisipan na ho gano'n, di ho ba, sir? Opo, tama po kayo, sir. Dami Tao ng mo may gawa. magsisinungaling. Hindi, ganito na lang, Ted. Ayaw Yes, mo sir. magsalita, ganito na lang. Lumalabas, tinuturo mga tao mo. Ikaw naman, naguhugas kamay. Para kasi Poncio Pilato Mamaya, hindi tubig ang bubuhos ko sa'yo, iba Okay, sige. Maraming salamat na lang po sa inyo, Sir Ted. Mr. Ted Loyola, magandang tanghali po sa inyo, sir. Thank you. Salamat po, sir. Okay, para action ng reklamo, makausap natin si Mr. Robert Nasianceno, ang City Administrator ng Antipolo City Hall. Sir Robert Nasianceno, magandang tanghali po.
Then tanghali, that is Erwin. Good afternoon. Opo. Ilalapit na lang po namin ito sa inyo para kayo na hong bahala magpaimbestigan yung tanggapan kung ano po talaga nangyari at kung sino po talaga may sala. Ano po, sir? Sige, we will do that. Gawin namin yun, Erwin, yung dati. We'll check on it. Lumapit na yung wife nung ghost accident sa amin. So, we made the report. Siguro titignan namin yung parang nasabi ng yung PA na the person still in the hospital pa, undergoing treatment. Nasa orthopedic hospital pa rin po, sir. Pupuntahan pa namin, titignan po namin po at titignan namin kung paano makakatulong. Sir, At the same time, mabuhay we'll kayo. have this investigated. Thank you po, Mr. Nasyanseno, sir. Mabuhay po kayo. Thank you. Alright, thank you. Good afternoon po. Good afternoon. Okay, papasyalan po ni Sir Robert yung inyong mister sa ospital kung anong may tutulong. Yun po yung dahilan kung bakit tinanong. Tapos pangalawa, paimbestigahan niya po yung pangyari. Sasamahan po namin kayo sa kanyang tanggapan. Salamat po. Salamat po ng maraming sa inyo. Yes, ma'am. Inaano ko po na yung hostesya kasi Opo. lifetime po ano yan eh. Lifetime po siya na hindi siya makatrabaho. Ay magsasaka po. Ay ako pulat lang ang nag-iisang maghanap buhay. Sige po, bukas po sasamahan namin kayo sa tanggapan po ni Mr. Nasyanseno. General Manager. Salamat po sa inyo. Sa inyo po tulong sa akin. Robert Nasyanseno, Tolrapi dati ito sa MMDA. Alam ko. Familiar yung pangalan. GM, yeah. Susunod sa T3 Enforce, lalaking binaril umano ng karibal sa Bulacan, pinabayaan lang daw at hindi man lang inirescue ng barangay. At suporta para sana sa mga anak ng Hapon sa bansa. Binulsa lang daw ng isang NGO sa Maynila.